Good evening mga kabuhay. Papa Rhodes, signing in again. Ang buhay nga naman. Paano nga ba? Farmers o magsasaka, sila ang bida. Sa content ko ngayon, farmers ay bayani sa ating turing. Madilim pa, gumigising na, inaayos na mga kakailanganin sa bukid. Inihahanda na ang kalabaw, araro, itak, pataba na gagamitin, punla na itatanim, at iba pang kakailanganin sa pagtatanim. Sumisilay pa lang ang bukang liwayway. Ayun, nakasakay na sa kalabaw, papunta sa bukid. Makikita mo minsan, kahit tanghaling tapat, nasa gitna ng malawak na bukirin. Minsan kahit takip silim na, sinisilayan pa rin ang mga pananim. Alam natin na ang farmers ay hindi alintana. Ang pagod at hirap nila, lalo na pag nakikita ang nagwawagayway na lunti ang mga tanim nila. At ito'y nagdudulot ng isang pag-asa. Maalala ko pa nung araw, mga farmers sa amin, ang pagsasaka ay naging sandalan nila. Ito ay naging malaking tulong upang may taguyod ang pag-aaral ng mga anak nila. Maraming tulo ng pawis, hirap, minsan nagkakasakit, pero dahil sa pagsisikap, naigapang at maayos na nakapagtapos sa kolehiyo ang mga anak nila. Ngayon, meron na silang inhinyero, doktor, yung mga iba, abogado na ang mga anak at may pagmamalaki talaga nila. Noong araw o kahit ngayon, uso pang pasagad. Ito ay hila-hila ng kalabaw na kung saan dito nakalagay ang mga gamit pang saka. Minsan nakasakay ang mga anak sa pasagad, lalo na pag panahon ng mga anihan. Makikita mo ang saya, ngiti, bawat isa sa kanila. Nasubukan nyo na bang sumakay ng kariton o pasagad? Napakasaya. Mga farmers natin, may mga umaasa rin sa kooperatiba. Minsan umuutang yan para lang may pambili ng abono, punla at iba pa. Umaasa na maging maayos ang ani. Minsan di maiwasan. Halimbawa malapit ng anihan, doon pa nagkaroon ng bagyo, binaha at nasirang mga pananim. Minsan naiiyak na lang ang mga farmers natin. May mga iba dyan, di na nakakayanan. Siguro, ito yung panahon na gabayan ng mga anak, asawa, ang padre de pamilya, kausapin, tumulong finansyal, lalo na pag may mga trabaho na sila. Sa ngayon, may mga mangilang-ngilang farmers na sumasaka pa rin at may maliit na porsyento ng kita. Ito yung mga lupang pagmamayari ng mga asyendero. Pero ang pagkalam ko, halos na ibahagi na rin lahat sa kanila ang mga lupang para sa kanila noong mga nakalipas na administrasyon. May mga farmers din tayo na hindi lang tanim o palay ang pinagkakakitaan. Minsan, may mga ginagawa silang palaisdaan malapit sa taniman nila, lalo ng mga bukirin na umaasa sa irigasyon. Kaya yun, may tilapia, hito, minsan bangos, minsan may talangka pa. Kaya masaya, wala nang problema sa kainin, dagdag kita pa. Minsan, kalaban din ng ating mga farmers sa masamang panahon. May mga pangyayari na kahit ang alagang kalabaw ay tinatamaan ng kidlat. Kaya payo ko, pag walang humpay ang kulog at kidlat, huwag tayong pumalagi sa gitna ng bukirin. Iwasan nating lumapit sa mga puno. Manalagi tayo kumubli sa mga mabababang lugar. Tanggalin din natin sa katawan natin ng mga itak, asarol, at iba pangyari sa mga bakal. Farmers, mainam na malaman ang tamang paglalagay ng abono sa pananim. Kailan maglagay ng pampaganda ng dahon, pamparami ng bulaklak, at pamparami ng bunga. Huwag din kalimutang magsuot ng mask
goggles bilang proteksyon sa mata, at pagsusot ng mahahabang damit, lalo na pag nag-spray tayo sa ating mga taniman. Ang pinakamasaya sa ating mga farmers ay ang araw ng anihan at masaganang anihan. Kinakausap ng mga kakilala sa araw ng anihan na kadalasang malalapit din sa pamilya. Nung araw, ginagapas ang palay, pero ngayon may mga bagong kagamitan na mas mabilis ang anihan. Salo-salo ang mga yan sa kainan. Di mawawalang munggo, tinapa, adobo, at iba pa. Ngayon, unti-unti na ring nauubos ang bukirin. Makikita natin ang malawak na bukirin ay napalitan na ng malawak na bahayan. Dati, ang malawak at di maliparang uwak na puro berdeng tanawin na kung saan maririnig natin ang huni ng mga ibon ay nawala na. Malaking epekto din ito sa ating mga farmers at sa ekonomiya, kaya nagkukulang at umaangkat na rin tayo ng mga bigas. Farmers, naninibago rin sa climate change. Dumarating ang tagtuyot at pagkabitak-bitak ng lupain. Minsan, wala nang tigil ang ulan na siya ring sumisira sa mga taniman. Mahalaga na pag-aralan ang pagbabago ng klima at ito'y mapaghahandaan. Malaking tulong ang patubig, sprinkler para sa mga taniman. Magtanim tayo ng maraming klase ng tanim. Mag-alaga ng hayop as alternative para wag lang umasa sa kita ng taniman. Magtanim tayo ng puno para ma-reduce ang erosion. Magtanim tayo ng madaming variety ng crops para maibaba natin ang panganib o total failure sa mga peste, tagtuyot, or extreme weather. Lagi nating tatandaan mga ka-farmers ang 3 P: paghahanda, pagresponde, at pag-recover sa panahon ng climate change. Hanggang dito na lang. Sana huwag kalimutang i-subscribe ang aking mga vlog at huwag din kalimutang abangan ang susunod kong vlog, ang climate change versus farmer. Maraming salamat!